Kumusta? Pagdating sa pananampalataya, may dalawang salitang palagi nating naririnig, kaligtasan at pagiging disipulo. Pero teka, pareho lang ba yan o baka naman magkaiba sila? At bakit sobrang importante na malaman natin yung pagkakaiba? Yan ang alamin natin ngayon. Ito yung tanong na parang nasa sentro ng lahat, di ba? Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng isang buhay na may pananampalataya? Dito kasi madalas nagsisimula yung kalituhan, pero dito rin natin mahahanap yung napakalinaw na sagot. At dito na nga nagkakaroon ng debate. Ang pananampalataya ba isang beses lang na naniwala ka, tapos okay na? O yan ba yung buong buhay na pagsisikap para mapatunayan mo ang sarili mo? Pag-usapan natin tong dalawang pananaw na to. Dito na papasok yung pinaka-idea ng source material natin. Ang sagot daw ay hindi sa pagpili ng isa sa kanila. Ang totoo, ito raw ay dalawang magkaibang konsepto. Una, ang kaligtasan at pangalawa, ang pagiging disipulo. Okay, simulan natin sa pinaka-basic, yung timing. Yung kaligtasan daw, isang beses lang yan nangyayari. Isang tiyak na sandali. Isang iglap. Pero yung pagiging disipulo, ay iba yon. Yan ay isang pangmatagalang proseso, isang paglalakbay na tumatagal habang buhay. So, paano sila nagsisimula? Simple lang. Ang kaligtasan, naguugat yan sa paniniwala mo para sa buhay na walang hanggan. Period. Yung pagiging disipulo naman, yan yung araw-araw na desisyon ng isang taong naligtas na para sundin yung mga turo ni Jesus. Pag-usapan naman natin yung presyo. Yung kaligtasan, regalo yan. Libre, walang bayad, hindi mo pinaghirapan. Pero yung pagiging disipulo, ayun, doon na pumapasok yung dedikasyon, yung effort, at minsan may kasamang sakripisyo. At ito, pakinggan nyo to kasi napaka-importante nito. Ang kaligtasan, permanente yan. Hindi mo yan kayang pagtrabahuhan at hindi rin yan pwedeng mawala sa'yo. Pero yung pagiging disipulo, yan ay isang aktibong choice. Pwede mong itigil, pabayaan, o di kaya'y buong puso mong panindigan. Kung gusto nyo ng pinakasimpleng paraan para matandaan, ito yun. Ang kaligtasan, yan ay isang estado. Isang bagay na taglay mo na. Yung pagiging disipulo naman, yan ay isang aksyon, isang bagay na patuloy mong ginagawa. So para maging malinaw, ang pundasyon ng kaligtasan, pananampalataya, hindi gawa, hindi pagsisikap, isang simpleng paniniwala lang talaga ang kailangan. Sa kabilang banda naman, ang pagiging disipulo, doon na yan napapatunayan sa gawa. Kaya kung ang kaligtasan ay tungkol sa kung ano ang pinaniniwalaan mo, ang pagiging disipulo ay tungkol sa kung ano ang ginagawa mo dahil doon. Ang linaw ang pagkakaiba, di ba? At ano ang bunga ng bawat isa? Ang kaligtasan, yan ang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggang sa langit. Pero yung pagiging disipulo naman, yan ang magdidetermine ng mga walang hanggang gantimpala na matatanggap natin doon. Magkaiba yung buhay sa gantimpala. At ang huling pagkakaiba, isipin mo na lang na ang kaligtasan ay parang passport mo para makapasok sa langit, isang requirement. Samantalang ang pagiging disipulo, yan yung mga pinipili mong gawin, yung mga activities mo habang ikaw ay nabubuhay. Voluntaryo yan. Ayan, heto na yung buong larawan. Tingnan natin lahat ng siyam na pagkakaiba na tinalakay natin side by side. Mula sa pagiging isang beses na pangyayari versus proseso, hanggang sa pagiging sapilitan versus voluntaryo. Pag nakikita mong ganito, mas nagiging malinaw talaga yung dalawang konsepto, di ba? Ngayon, baka yung iba sa inyo medyo napapakamot ng ulo o hindi pa masyadong kumbinsido. At alam nyo, okay lang yan. Sa katunayan, mismong yung author ng source material natin, ine-expect na yan. Ito mismo yung sinabi ng may akda. Isang paalala na yung pag-intindi sa mga konseptong ito, proseso yan, hindi kailangan madaliin. Maganda yung pag-amin niya na naiintindihan niya yung posibleng pag-aalinganan natin. Actually, shinare pa nga niya yung sarili niyang journey. Maging siya, talagang nahirapan sa mga ideyang ito nung una. So pinapakita lang nito na hindi tayo nag-iisa kung medyo nalilito man tayo. At ito, yung pinaka-importante sa lahat. Ang lahat ng pagkakaibang pinag-usapan natin, hindi yan galing sa opinion lang o sa emosyon. Ang buong argumento ay matibay na nakabase sa kung anong sinasabi sa banal na kasulatan. Yun ang pundasyon. So ano ang pinaka-esensya ng lahat ng ito? Kung may isang bagay lang kayong tatandaan, ano yun? Sa huli, dito yan bumabagsak. Ang kaligtasan,
Yan yung libreng regalo na tinatanggap natin dahil sa pananampalataya. Ang pagiging disipulo naman, yan yung may kamalayang pagpili na isabuhay yung regalong yun araw-araw. Isang regalo, isang pagpili. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to para pagnilayan. Kung ang kaligtasan ay isang regalong sigurado na at natanggap mo na, bakit mo pa pipiliin yung mahirap na landas ng pagiging disipulo? Ano ang kahulugan ng pagpiling iyon para sa'yo? Isang bagay na sulit pagnilayan.